pagkain, kumbaga sa sasakyan, ito yung pinakagasolina natin. So, dapat po naintindihan natin kung ano yung mga nararapat at karapat-dapat na pagkain para sa katawan natin. Doc Nan, isang holistic medicine health coach doctor. Ito po yung mga list ng mga pagkain na kung hindi man natin lubusang maiiwasan, nararapat po talaga bawasan natin sa pinakakonting paraan na kaya natin. Kung gusto talaga natin maging healthy tayo. Ito yung mga pagkain na dapat mo talagang maintindihan. Kung kaya hindi ko lang sasabihin sa inyo ano-ano itong mga ito, ipapaliwanag ko rin kung bakit. So, nangunguna sa listahan dyan, ang kanin. Bakit po kailangan talaga nating unti-unting maiwasan? Or kung hindi man talaga iwasan, konting-konti na lang. Ang kanin po kasi, kung tutuusin, natural ito, di ba? So, dapat ibig sabihin, hindi dapat iwasan. Dahil di ba, ang kailangan naman ng tao ay sustansya, nutrition. So, alam naman natin na tanim ang kanin, bigas, and then ginawang kanin. No? Kung nagtataka kayo, bakit natin iiwasan ang kanin? Ito po yung pinakadahilan. Dahil ang kanin po noon at kanin ngayon ay magkaiba na. So, dapat po, bago tayo kung ano-ano ang isipin natin, kung ano-ano yung spekulasyon natin, bukas na isipan po yung kailangan natin. Ano po yung ibig sabihin natin na yung kanin noon at ngayon ay iba na? Ganito lang po kasimple. Ang kanin po kasi noon, organic at walang mga pesticide. So, ibig sabihin, kung ano yung kalooban ng Diyos, paano ito i-harvest at kainin ng tao, yun yung tama. Na, alam nyo po ba, nung unang panahon, dati, ang kanin o ang bigas, isang beses lang po inaani. Ngayon, 2 to 3 times a year. Okay? Ang ibig sabihin, gumawa na po ng paraan, kinomercialize na, papaano't maraming anihin na bigas. Ngayon, ang problema, para mangyari po yan, punong-puno na ng mga pesticides, chemicals. Yun po yung nagiging problema. No? Pangalawa, makikita nyo naman ang taniman o palayan na lubog sa tubig. Dati ang daming isda. No? Ngayon, wala na. Kasi bakit po? Puro na chemicals. So, ang ibig sabihin, punong-puno na po ng chemicals ang bigas o kanin na ating kinakain. Kaya hindi na po healthy. Na dapat po, kung healthy pa yung mga ibang klaseng variant ng bigas, katulad ng brown rice, yung colored rice na yan, or kung ano pa mang bigas na hindi masyadong commercialized, yan po yung okay lang na healthy. Na kaya nga po, nagbibigay na ito sa atin ng katawan natin ng mga infection, inflammation, no? Nako-compromise na po yung ating blood circulation kasi nagbibigay na ng toxicity sa blood natin kasi nga po, no? Hindi na po siya yung natural. Punong-puno na po ng chemicals. Kaya, makukonsider na natin ang kanin as processed food kasi dumaan na po sa proseso. Kung meron pong healthy kanin ngayon, yun nga po, yung hindi pa polluted na mga toxic, no? Yun mas maganda pa po natin kainin. So, mas konti po yung kinakain nating kanin sa ngayon, mas magiging healthy tayo. Or kung kaya nating eliminate yung kanin, pwede naman po. Marami naman pong bansa na hindi kumakain ng kanin. Okay, so bukas po yung part 1 po ito, bukas yung part 2. Or sa next video ang part 2 kung ano yung isang dapat ano pa yung iba pang pagkain na kailangan nating iwasan. Hanggang sa susunod, Doc Nan.